Kasi maraming sumisita kay Bato. Halimbawa na itong isang representante, baguhan po ito eh. Actually, nanalo ito dahil sa nagtitrending sa TikTok ito dahil dun sa kanyang panawagan tungkol sa manggagawa. Okay? Tungkol sa mga... Tama naman siya. Ako, in some areas, okay itong tao na to. Para sa akin Kasi pinaglalaban niya yung provincial rate. Ako, ganun din ako. Gusto ko din yun. Dapat talagang pare-pareho ng rate para talagang yung mga tao ay hindi na pumupunta sa Metro Manila para magtrabaho. Tama siya dyan. Ang problema ko dito, misled itong tao na ito pagdating sa politika. Kasi nga, dahil baguhan, medyo nagmagaling ng una, hindi niya alam talaga kung anong nangyayari sa politika. Hindi niya alam kung anong panggigipit ang ginagawa ng gobyernong ito sa mga oposisyon o yung mga dating kaalyado ni Pangulong Duterte. Kaya nga bata, kung ako sa'yo, mag-aral ka muna. Huwag ka munang daldal ng daldal dahil, oo, naniniwala kami doon sa prinsipyo mo, tama yun. Pero mali kasi yung application mo pagdating kay Senator Bato. Pag ordinaryong manggagawa, no work, no pay policy yan. Tapos merong mga congressman at mga senador, gaya ni Bato de la Rosa, na hindi na nga pumapasok at hindi gumagampan dun sa trabaho nila, nakukuha pang buo yung sahod nila. Mga boss, sabi ni Senate President Tito Soto, Eto dahil daw doon sa hindi pagpasok, dapat hindi daw sumasahod. Okay, may punto siya sa part na yan. Hindi, let's think of this objectively. Okay? May punto naman siya eh. Pag hindi pumapasok, dapat walang sahod. Ang tanong, may batas bang ganun? hindi daw applicable yung no work, no pay sa mga miyembro ng Kongreso. Kabilang na dyan yung mga senador at mga congressman. Totoo naman, kasi kahit saan mo hanapin, walang nakasulat tungkol sa no work, no pay policy sa rules ng House of Representatives at Senate of the Philippines. Kaya nga, tama ka eh. Inamin mo mismo, walang ganyang rules. Walang batas na ganyan. Tama ka. So dapat magkaroon. Tama, mali. Dapat magkaroon ng rules tungkol dyan. Sinong gagawa niyan? Kayo. Putak ka ng putak dyan, kesa nang pumutak ka, bakit hindi mo kausapin yung mga kapwa mo? Gumawa tayo ng batas, puntahan mo si Senator Soto, ayusin natin ang rules and regulation. Instead of going to the public, putak ka ng putak, okay lang kasi kung vlogger ka eh. Hindi ka na vlogger ngayon, bata. Boy, hindi ka na TikToker ngayon. Congressman ka na. Ibig sabihin, you have a higher responsibility. Kaya kung gusto mo ayusin, baguhin, magtrabaho ka, hindi pumutak ka. Kasi yung pagputak mo, walang magagawa yan. Naintindihan mo, boy? Hindi ka na TikToker eh. Kung ako, gusto ko na tumahimik. Kakandidato na lang ako. At diyan ako magtatrabaho sa loob. Pero ayoko eh. Gusto kong pumutak ng pumutak eh. Kaya pinili ko na lang ganito. Totoo, walang biro. Pipiliin ko na lang mag-vlogger. Ayoko kasi, patatahimikin ako eh. Hindi ko sinasabing tumahimik ka ha. Ang sinasabi ko, you can do more than putak ng putak. Magtrabaho ka. Ikaw din, di ka rin nagtatrabaho eh. Putak ka lang ng putak eh. Kausapin mo yung mga dapat kausapin para magkaroon ng ganyang klaseng batas. Which I agree. Tanungin kita, bata. Sige, tanungin kita. Alam mo ba ang attendance ni Romualdez? Pumapasok ba si Romualdez? Bakit hindi mo ba mababanatan si Romualdez? Bakit ka tumatawid sa Senado? And there is even a courtesy given to both houses. Ibig sabihin yan, kung wag kang bumanat ng direkta sa Senador, kausapin mo yung Senate President, let the Senate President discipline their own. That's the proper way. Ang pwede mong punahin ay yung kapwa mo, congressman. Tanungin kita, ilang senador ay ilang congressman ang hindi pumapasok dyan at sumasahod? Bakit hindi yan ang tutukan mo, bata? Alam mo kung bakit? Ang hilig mo kasi sa content. Ang hilig mo kasi sa views. That's your problem. And that is something that you have to change because you are no longer a TikToker. You are a congressman. You are a representative. Dapat maintindihan mo yan, bata. Hindi yung putak ka ng putak, pati yung nasa Senado, again hindi ito pagtatanggol kay Bato. Sabi ko nga sa'yo, I am in favor of that. No work, no pay. Pag umabsent ang senador, bawasan din. Pag umabsent ang congressman, bawasan din. Pero for you as a congressman, sasabihan mo yung Senado, that is not a proper way. Out of courtesy ka, bata. Kung kami magsasabi, that's no problem. Mamamayang kami. Kami ang may karapatang magsabi niyan sa mga congressman, sa mga senador. Pero ikaw, bilang courtesya doon sa kabilang house, hindi mo dapat dinediretso. Ang kinakausap mo yung Senate President, ginawa mo na ba? O puro daldal ka lang din? Ang tanong ko nga sa iyo pinuna mo ba lahat ng absent? Pinangalanan mo ba mga absent dyan sa Congress? Nga. Bakit? Takot ka kasi kasama mo? Yung tapang mo hanggang TikTok lang?
Hindi, eto kasi narinig ko ito noon. Oh, eto, to be honest napapanood ko videos nito. Bilib ako sa batang to, sabi ko, okay to. Pag nanalo ito, sana ipaglaban niya talaga yung mga manggagawa. May mga pangako pa siya, pag ako nasa Congress na, ganito. Tangin na mas matapang pa sa'yo si Kiko Si Kiko Barsaga, talagang binanatan yung mga congressman. Tangina nag-videos, alam mo, iba yung tapang ng batang yun. Gago rin talaga yun alam mo yun, yung pagkaano nun, mantakin mo mag-video siya, lapitan niya si Sandro Marcos. How's your cousin? Yun ang tapang. Yung tapang mo, tapang-tapangan lang niya sa TikTok. May effects ka pa. Ano to? Tangin pang bata? Hindi ka content creator. Sa kanya galing yung mga sound effects May pangalan. Bata, ano kita? Amoy na amoy kita. Amoy na amoy kita. Yung mga ganyan mo for the content. Amoy kita, bata. Huwag ganyan. Sabi ko sa'yo, yayariin kita. Bilib ako sa prinsipyo mo pero yung style mong ganyan for the content, tangina. Hindi ko palalagpasin yan. Sabi ko sa'yo, Pero di ba dapat di na-issue yan bilang mga halal na opisyal? Keso senador ka o congressman, dapat automatic na pumapasok ka. Oo bakit si Bato lang ang binanggit mo? Lalo pa nagpapasahod sa'yo, mga manggagawa Tama at naman siya ordinaryong dyan. Pilipino. Tama siya dyan. Isipin natin itong mga boss pag ordinaryong manggagawa, no work, no pay policy yan. May bagyo o wala, may special holiday o wala, inaasahan na papasok at papasok yan. Dahil pag di siya pumasok, wala siyang kikitain. Tapos anong mababalitaan natin? Merong mga congressman at mga senador, gaya ni Bato de la Rosa, hindi niya na nagagampanan yung trabaho niya. Tingnan mo. Si Bato lang? Umattend ng mga committee hearings, gumawa ng mga batas. At itong nakaraan lang, budget deliberation sa Senado, hindi nga siya nagpakita. Tapos, buong-buo niyang makukuha yung sahod niya at mga benepisyo ng opisina niya. Tapos, ano ba naman yung maririnig namin na dahilan mo kung bakit hindi ka nagpapakita? Na meron kang kaso na inaharap at maaari na servan ka ng warrant of arrest? Ang manggagawa, ordinaryong manggagawa, kahit may problema yan o wala, may sakit yan o wala, may umahabol, may umahunting dyan o wala, papasok at papasok yan para makuha niya ng buo yung sahod niya. Sablay na naman siya dito. Akala ko ba, Senator Bato, matapang ka, harapin mo yan. Ito dito kasi sablay ito Ikinumpare niya sa ordinaryong Pilipino yung kaso ni Bato. Sa ordinaryong Pilipino, hindi naman ICC kumaso sa kanya. Ang kalaban niya, hindi naman po politika. Ang kalaban niya ay dahil may ginawa talaga siyang mali. O inaakusahan siyang gumawa ng mali. At sa matter of fact, there is such thing as due process. Doon sa ginawa niyang mali. Bibigyan siya ng kapagkakataon, sumagot ng counter affidavit. May mga sistema yan, questionin niya ang legality o yung venue. There are a lot of ways to do it. In other words, there's such thing as due process. Pero kay Bato, walang due process. Bakit? Kung nasabi yan. Yan ang ginawa nila kay Pangulong Duterte na which I do not know na kung alam mo ba ang details o hindi. Malamang sa malamang, iba ang nafe-feed sa'yo. Kasi may pagka-Gen Z ka. Pero alam mo na illegal ang ginawa kay Pangulong Duterte. That's a extrajudicial kidnapping ang ginawa sa kanya. O extrajudicial, ang tawag doon? Extradition. Bakit? Our extradition laws says, pag hinuli, may pagkakataon pa siyang sumagot sa husgado. Pagkahuli, pwede silang bigyan ng bail for the meantime habang sinasagot yung kaso. That's the process of extrajudicial which is confirmed by the Supreme Court. Ewan ko kung alam mo yan, bata. O nagtatanga-tangahan ka lang. O talaga sadyang tanga ka dyan. Yan ang issue doon. Ginawa na nila yan kay Pangulong Duterte. They did not give him the chance to answer in our local courts. Which confirmed by the Supreme Court that it has to pass due process. Hindi ginawa kay Pangulong Duterte. Presidente yun dati. Same ICC warrant ang ibibigay kay Bato. So ibig sabihin nun, what they did before, pwede nilang gawin din ngayon. Even if sabihin pa nila there is already a Supreme Court decision or memo, pwede pa rin nilang gawin ngayon yan kasi sila ang batas ngayong araw na itong panahon na ito. Alam mo ba yan, bata? O nagtatanga-tangahan ka o tanga ka talaga? Di ba? Tingnan mo na maigi. Yung issue kay Bato is political. Yung comparison mo, sablay. Yung analogy mo, sablay. Kasi di naman ICC yun Iba ang ICC issue at itong mga local, sabi na nating local na criminal na inaccuse sa kanila, iba yun. Ito, politikang politika. Hindi mo alam? Huwag ka na kasi sumausaw sa politika. Ipaglaban mo na lang yung mga manggagawa. Halatang halata ka, bata Don't tell me, kinain ka na rin ng sistema sa kamera. Don't tell me, nabibigyan ka na rin ng blessings dyan. Kasi uso bigayan ng blessings dyan
Baka naman nabigyan ka na rin dyan. Tanong ko lang, magkano ba bigayan? Maging congressman nga ako. Oh, ito to. Pangatlo, yung sinasabi mong tapang-tapangan. Akala ko ba tapang-tapangan ka? Oh, hindi ka natatakot. Alam mo, ang totoong matapang, hindi yung lusob na lusob. Hindi ganun ang tunay na katapangan. Ang tunay na matapang, may utak, gumagamit ng utak, hindi lusob na lusob. Na alam mong wala kang laban dyan, ilulusubin mo. Alam mong wala kang baril, dahil matapang ako, lalaban ako sa NPA. Ano dala mo? Yantok. Hindi katapangan na tawag ng katangahan yun. Hindi, tanungin kita, sige nga. Lumusob ka nga sa mga NPA na wala kang dala-dala, wala kang bodyguard. Ikaw lang mag-isa. Di ba, matapang tayo? O, yung NPA, natawag ng terorista yan. Sige, labanan natin. O sige, ibaba natin. Huwag na si NPA. Yung mga kriminal na lang. Halimbawa lang, tumulong ka. O, tanggalan natin ng baril yung mga pulis. Bakit? Para walang mapatay na EJK. Since sila naman ay nanumpa, sila ay brave, sila ay matapang. Tanggalin natin ng mga baril. Yantok na lang ibigay natin sa kanila. Sa tingin mo, pag lumusob sila, anong tawag doon? Katangahan o katapangan? Di ba katangahan? Kasi nga walang logic. Walang weapon. Alam mong talo ka, bakit ka lulusob? Tanga ka? Ganon din kay Bato. Alam niyang wala siyang weapon eh. Alam niyang itong gobyerno na ito ay mapang-abuso. Alam niya itong gobyerno na ito, tinarantado na yung dating presidente. Hindi pinadaan sa tamang proseso. Tanga ka pa ba? So sasabihin mo, ako naman, ako, me. Ganon. Kung ikaw, medyo mahina ang kukote, huwag mong gayahin si Bato. Naging PNP chief yan eh. Hindi mahina ang kukote niyan. Mga kalbo matatalino. Tandaan nyo yan. Gago! Kaming mga kalbo matatalino talaga yan. Kaya nga kami na kalbo, bakit? Overwork yung utak namin. Gago! Kaya nagkalagis-lagis yung buhok namin. Di ba? Ay, itong batang to, marami pa tong bigas na kakainin eh. Pero lutuin mo ha. Baka mamaya kainin mo, ano ka. Wala ko ba bring it on at hindi ka natatakot sa kung ano man yung kaso na isasampa o maaaring warrant of arrest na ihain. Alam mo, ito nga eh, sabi nung kanyang abogado na si Torre Torion, bigyan siya ng assurance na didinggin ang kaso muna dito sa Philippine Court bago siya ipadala doon. Haharap siya. Ganyan din naman si Pangulong Duterte, Philippine Court, let it be, Philippine Court. Hindi dayuhan. Tangina, sinong gago na alam mo dadaling ka sa Amerika tuloy, sa Europa, sa Netherlands, na wala kang kalaban-laban, na hindi ka pwede mag-appeal, ang gastos ng abogado, papayag ka? Tanga ka ba? Ikaw, tanga ka? Ako, tatanong lang ako. Laban sa'yo. Hindi ba unethical na yung mga kagaya mong senador? Pati na rin yung mga congressman na hindi nagpapakita, hindi po Ba't di ka magpangalan? Si Romualdez, pumapasok? Ano eh, patunayan mo na hindi ka political. Patunayan mo na hindi ka nabibigyan dyan sa kamera. Kaya ako nagtatanong lang ako, hindi kita pinagbibintangan na nabibigyan ka. Pero alam naman natin, bali-balita sa kamera, matindi yung blessings dyan. Patunayan mo, o prove to us. Hindi, baka sabihin niyo ba, hindi, ikaw nag-accuse. Wala, hindi ako nag-accuse. Baka sabihin niya kasi ikaw nag-accuse, ikaw magpatunay. Hindi ako nag-accuse, bata. Yang akusasyon na yan, alam na nahuyan na hindi lamang po ako nagsabi niyan, pati yung mga congressman na nagsabi na pumirma sa impeachment ay nakatanggap. Hindi ho ako congressman nagsabi nung kapwa nila nagsabi nun. So lahat ng sumusunod sa kwento ng pamamahala ng Kamara ay nakakatanggap ng blessing. Sige nga, kung talagang totoo yan sinasabi mong mga manggagawa mo, kasi gamit na yung manggagawa mo eh. Gamit na gamit mo na. Nanalo ka na nga eh, gamit na gamit mo sila eh. Di ba? Punahin mo nga si Romualdez. Kasi balita ko, hindi naman daw pumapasok yan dyan eh. Balita ko lang. Unless, mapatunayan mo sa akin pumapasok si Romualdez. Mapatunayan mo sa taong bayan na pumapasok si Romualdez. Eh kung hindi, bullshit siya sinasabi mo kay Bato. mapasok, kumukuha pa rin ng sahod kahit walang ginagampanan na trabaho. Paalala ko lang sa inyo ha, SD31 kayo. 300,000 kada buwan ang tinatanggap ninyo, pumasok kayo o hindi. Kung ano ang pamantayan na ginagamit sa mga ordinaryong manggagawa, ganun din dapat ang gamitin sa atin ng mga halal na opisyal. Kung no work, no pay ang isang ordinaryong manggagawa, ganun din dapat tayo. Kung sila ay nalilate at nababawasan ng trabaho dahil late nga sila, at kadalasan nag-overtime pero walang overtime pay, yung iba pumapasok pa ng Sabado, Linggo, at doon sa mga rest day nila, dapat ganun din ang asahan sa atin ng mga halal na opisyal. At sa'yo, Senator Bato de la Rosa, magpakita ka na, pasok ka na, ilabas mo yung tapang mo, wag lang puro sa press release. At sa mga kabaro natin, ng mga public official, mga Ako, ganito, Eli, ilabas mo rin yung tapang mo. Huwag kang puro daknyak. Huwag kang puro daldal. Ha? Bayot lang ang ganyan, yung puro daldal. Ilabas mo yung tapang mo, punahin mo yung leader ninyo. Punahin mo yung mga kapwa mo congressman na hindi pumapasok. Bakit si Bato lang ang focus mo? Napapaghalataan ka, bata.
Sa bagay, may resemblance kayo ni Romualdez. Di ba? Punahin mo. Labas mo din tapang mo. Punahin mo yung leader nyo. Wag lang puro si Bato. Ano to? Gaguhan? Puro si Bato? Ba't di nyo ilabas yung tapang mo? Asa na yung mga leader nyo dyan? Si Romualdez, asa na? Pumapasok ba? Ba't di mo punahin? Wala ka pala bata eh. Pag hindi mo pinunayan, may ibig sabihin yan.